Formal nang ang sinampahan ng kaso si presidential spokesperson na si Claire Castro ng libel dahil umano sa pagpapalabas ng fake news patungkol sa solar company ni Congressman Leandro Leviste. Trial court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel at based on the advice po of Attorney Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Araw na ito at tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case, pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, nagtataka ako nagtataka ako ladies, na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya na isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na
Ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, says, ladies, hindi ito sa briefing, This is my, part of my vlog, oo, one of my contents, na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you So, I took find, that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. So iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So I don't think at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. So, Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman ng kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing eh. So I have to check, but definitely I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naaawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat ha. Thank you so much. Tayo po ay may nakatuan ng pagkatapos po para sa habang talakayan. Una tayo ay narito ngayon sa Malayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na expression.
Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as elected public official at membro ng lehislatura na ang role ko, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is a malicious Sir, pwes attack. ko na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time. Yes, for yes, this one. yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Espinek po ito na Espinek. Espinek. Solar panel fire. I'm sorry. Makikisuyo lang po. Pasensya na po. Kikitaan lang. Kikitaan lang, sir.